Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 4, talata 26 hanggang 34. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na nagbigay si Hesukristo ng 2 talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang una, sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay tulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa kaang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito'y anihin. Isang napakagandang talinghaga. At kung ang pag-uusapan natin ay ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, sapat na tayo ay mahagisan o mataniman ng binhi. Ang binhi ay maliliit na buto lamang. At maaring ito ay panahon na binibigyan natin ng oras ang pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig sa aral ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Nandun lang tayo, nakaupo, seryoso at buong pusong tumatanggap ng mga salita. At hindi natin alam, lihim na bumabagsak na ang binhi sa ating puso. At tayo ay papasok sa normal na pang-araw-araw na buhay. Sabi rito, matutulog, babangon sa umaga, magtatrabaho. Ngunit hindi man natin alam, ang binhi ay unti-unti nang nagkakaugat, unti-unti nang lumalago sa ilalim ng lupa. O maaari nating sabihin, ang binhing na itanim sa atin ay unti-unti nang nag-uugat sa loob ng ating puso. At sabi rito na sa paglakad ng panahon, ito ay lalabas na, tutubo na sa lupa at unti-unting lalago. Hanggang isang araw, ito ay mamunga na at panahon na upang anihin ang bunga. Isang napakagandang talinghaga para sa ating lahat. Minsan, kapag totoong tayo ay nakabukas sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng mga salita ng Diyos, hindi natin alam, isang araw na lumalabas na pala ang bunga nito sa ating buhay. Sabi nga ng mga santo, ng mga banal, na maaring hindi ikaw at ako ang magsasabi na mayroon na tayong bunga. Ang magsasabi nito ay yung mga taong nasa paligid natin. Sila ang magsasabi na hindi ka na katulad nung dati. Iba ka na ngayon. At yung pagiging iba natin ngayon, yung pagiging bagong tao natin ngayon, ay dahil sa itinanim na binhi na ating natanggap mula sa Diyos. Ang binhing ito ay maaring tawaging binhi ng pananampalataya. Kaya nga, hindi man natin alam na sa ating buhay pala ay naghahari na ang Diyos. At nakikita ito sa pamamagitan ng mga bunga. Ang ikalawang talinghaga ay katulad pa rin sa binhi. Ngunit ito naman ay partikular na sinabi ni Hesukristo na binhi ng mustasa. Ang binhi raw ng mustasya ang siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit kapag ito'y naitanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakapapamugad sa lilim nito. At itong ikalawang talinghaga ay para bang ipinapaliwanag lamang ang unang talinghaga, na ang binhi ng mustasa, bagamat pinakamaliit, ay pinakamagiging malaking halaman, at sa mga sangat nito ay nakakapagpahinga ang mga ibon sa himpapawid. Nakakapamugad doon, naninirahan doon,
Sa lilim nito, nagkakaroon sila ng konsolasyon. Ito ang sinasabi nung unang talinghaga. Ano ba ang bunga? Ang bunga ay kapag sa ating buhay ay may mga tao ng nais makipag-ugnayan, sa ating buhay ay may mga tao ng nais manahan, o sa madaling salita, sa ating buhay o sa ating pagkatao may mga nais ng magpahinga. Isang halimbawa ay mga taong pagod na sa paglalakbay dito sa buhay. Katulad ng mga ibon na napapagod na sa paglipad sa himpapawid. Kailangan nila ng isang sangang masisilungan. Kailangan nila ng isang sangang mapagpapahingahan. At ang taong may bunga ng pananampalataya, ang taong pinaghaharian ng Diyos, ay ang taong kayang ibigay ang kanyang balikat, kayang ibigay ang kanyang sarili upang bigyan ng kapahingahan ang iba. Katulad siya ng isang lilim na ibinibigay ng tanim o puno ng mustasa na nagbibigay ng kapahingahan, nagbibigay ng konsolasyon, nagbibigay ng katahimikan, nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong nahahapuna, nawawala ng lakas sa paglalakbay sa daigdig na ito. At ito ang bunga ng binhi ng paghahari ng Diyos sa atin. Upang ang mga taong nakapagpahinga sa piling natin, ang mga taong nabigyan ng konsolasyon ng mga salita natin, ang mga taong naliwanagan at naunawaan ng kanilang buhay dahil sa atin, pagkatapos ng kanilang pagpapahinga, sa pakikipagtagpo sa atin, magkakaroon na naman sila ng lakas upang ipagpatuloy ang pagharap sa buhay. Kaya nga napakagandang, mabuting balita para sa ating lahat. Tayong lahat ay inaanyayahang ibukas ang ating buhay, ang ating kalooban, ang ating isip sa binhi ng pananampalatayang nais itanim ng Diyos. At itong binhing ito ay unti-unting lalago hanggang maghari ng totoo sa atin ang Panginoon. At ang bunga, katulad ng tanim ng punong mustasa, makapag-aalay tayo ng kapahingahan at lilim sa mga kapwa nating nagdurusa sa paglalakbay sa buhay na ito. Bibigyan natin sila ng lakas upang isang araw sila ay magkaroon muli ng lakas na bumangon at maglakbay sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.